Well, ang isa sa pinakabagong programa ng PhilHealth na talagang pinupush natin sa bawat Pilipino ay yung ating YAKAP o yung Yaman ng Kalusugan program. In fact, hindi naman talaga ito bago. Ito po yung pinagbuti at pinalawak na primary care benefit package ng PhilHealth na ang tawag dati ay konsulta. Pero dahil ito po'y pinagbuti natin, may mga dinagdag tayong serbisyo at para lalong mapalapit sa bawat Pilipino ay tinawag po natin YAKAP o Yaman ng Kalusugan program. Sir, meron yata kayong mga programa nakapaloob sa YAKAP po, yung sa dental, medical, sa mga hospital. Ilang mga branches o hospitals na po ang may mga nakatalaga sa buong Pilipinas kaya? Well, dahil ito nga po yung pinagbuti at pinalawak na konsulta ay yun pong mga existing na konsulta package providers ay nag-transition na rin po sila as YAKAP clinics. So sa ngayon ay meron tayong higit sa 3,500 na mga YAKAP clinics na accredited ng PhilHealth sa buong bansa. Pinaparami pa po natin yan. Ang target natin ay doblehin po yan towards the end of 2025. Sir, baka may message kayo sa ating mga kababayan? Yes. Sa YAKAP po ay matutulungan po tayo na maging malayo sa sakit. Kaya dapat alagaan po natin ang ating sarili, alagaan po natin yung ating kalusugan, at yung YAKAP po ang tutulong po sa atin nang sa gayon ay maging malayo po tayo sa pagkakasakit. Sa YAKAP po ay may libreng check-up. Kayo po titingnan, aalagaan ng isang primary care doctor. Meron pong mga gamot na kapag kinailangan ng pasyente ay irereseta po sa inyo. Meron ding laboratorio at cancer screening na kapag kailangan ng pasyente, bibigyan po kayo ng referral. At lahat po ito ay libre, wala pong bayad. Basta Pilipino ka, nasaan ka man dito sa Pilipinas o ikaw ay nasa abroad, basta Pilipino ay meron kang health insurance na pinoprovide ng pamahalaan sa pamamagitan ng PhilHealth. Sana po ay ipagsabi po natin yan sa lahat ng Pilipino at wala na po dapat maging alinlangan pa. Basta Pilipino ay may health insurance ka from PhilHealth na sinusuportahan po ng PCS. Ano ba ang dapat nating maintindihan? Ginarantyahan po sa Universal Healthcare Law that as members, we are immediately eligible to healthcare benefits being provided by PhilHealth. Ibig sabihin, kapag kinailangan po ng isang Pilipino, nasaan man siya sa bansa, na siya po ay magpa-ospital, magpagamot, kaakibat po nun ay dapat maibawas yung kanya pong PhilHealth benefit sa kanya pong total bill, at kung may matitira pa, yun na lamang po ang kanyang babayaran. Kapag yung kababayan natin ay na-confine pa, nagpa-hospital pa sa isang DOH hospital, at siya ay nasa basic or ward accommodation, alam naman po natin ang ibinahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Zero balance na po sila, at ang PhilHealth po ay isa sa tumutulong at sumusuporta po sa programa niya. So, ito po yung dalawang bagay na dapat nating maintindihan. Wala na pong alinlangan, bilang Pilipino tayo po ay may PhilHealth insurance, at anytime na kailanganin po natin ng serbisyong medikal, kaakibat nun, meron tayong health insurance benefit package. Dito sa aking susunod na slide, you will see some of the major enhancements that we have introduced in the last 2 years. Sige po. Ayan, hindi ko kayang isa-isahin lahat yan, but suffice it to say that we have made major strides in making healthcare benefits felt by every Filipino. We started with a 30% across the board increase in our case rates packages in 2024. And in January of this year, we have implemented another round of 50%, kung makikita nyo dyan, for a total of 95%, almost nagdoble na po yung itinaas ng ating case rates packages in the last 2 years. And we have also implemented enhancements in our packages, especially those for conditions that are afflicting most Filipinos nowadays. Ibig lang sabihin po niyan, yun pong mga common conditions
lalo na yung kung ikinamamatay pa ng maraming mga kababayan natin, ang pinagtuunan po ng ating pansin para po itaas hindi lang by 95%, pero nagtaas po yan by more than double, nag-triple pa, yung iba naman 1,300%, and so on and so forth. I'd like to single out, for example, dialysis. Dati-rate, 90 sessions lamang po. Alam na alam po ninyo ito. 90 sessions lamang kada taon ang covered po ng PhilHealth. Bandang July at Agosto, kinakabahan na po yung mga miyembro ng PhilHealth na nagpapadialysis sapagkat natatapos na yung 90 sessions na covered po ng PhilHealth. Our PhilHealth Board decided, sagutin na po natin lahat ng dialysis requirement ng isang pasyenteng may chronic kidney disease, stage 5. Yung isang pasyenteng nagda-dialysis, nangangailangan po ng 3 sessions in a week. So times 52 weeks, that would be 156 sessions. At yan po ang sagot na po ng PhilHealth. But we did not stop there. Kung makikita nyo po sa gawing kanan, yun pong per session na sinasagot ng PhilHealth ay itinaas po natin sa dating 2,600, ginawa na rin pong 6,350. At ang deal po natin with the dialysis centers, no balance billing po yan. Meaning, for every patient that will need to be dialyzed at yung kanyang requirement, yung direct cost, yung essential services, wala po siyang extrang babayaran. Yung pamasahin na lang po at yung pagkain na lang po niya ang sasagutin po niya. Take a look at breast cancer. We used to have a package of 100,000 for breast cancer. Nakinig po tayo sa mga pasyente, nakinig po tayo sa mga ospital participating in our Z-Benefit package. Now, our Z-Benefit package for breast cancer is at 1.4 million pesos. 1,300% na increase po yan. And one of the major cost driver, yung pong therapy, doon po, halos 1 milyon. Yun pong inilaan po natin for that particular cost driver of breast cancer. Nakita nyo po, yung cataract extraction, it used to be 16,000. Now, it ranges from 20,000 to as high as 187,000. Depende po sa pangangailangan ng pasyente when it comes to intraocular lens. So, we have been updating, and we are not just updating, isinusunod natin sa actual na pangangailangan na po ng pasyente yung ating sinasagot sa health insurance. Stroke, for example, we have 2 types of stroke, hemorrhagic stroke and ischemic stroke. Nag-increase po yan by more than double. So, ilan lang po yan sa ating po masasabi na talagang tulong sa mga kababayan nating mga nagkakasakit. Ngayon, season ng tag-ulan. May leptospirosis, may dengue. Now, take a look at dengue. Dengue, dating 16,000, ginawang 47,000. Ngayon, dapat hindi na magdadalawang isip ang Pilipino kung magpapagamot ba siya o hindi. Ang dapat na niyang isipin ay yung magpagamot at magpagaling. Leptospirosis, itinaas din po natin yan. I think mga 23,000, 24,000 po ang sagot natin. High-risk pneumonia, nag-triple po. From the previous 32,000, naging 90,100. Next slide, please. Now, under our primary care benefit package, we have also covered preventive oral health services. So, meron po tayong inilaan na budget para po suportahan yung mga kababayan natin para sila po ay makapagpalinis ng ngipin, prophylaxis, at kung kailangan po ng bunot, ay susuportahan din po natin. Gayon din yung fissure sealant at iba pa. Meron din tayong enhancement sa ating pong Z-Benefit package when it comes to the provision of physical medicine, rehab,
and assistive devices like crutches and wheelchair. Suporta po sa mga kababayan natin, lalo na po doon sa mga naa-aksidente. Ano po? Next slide. Now, unti-unti po, susuportahan natin yung ating mga kababayan para po sa pangangailangan nila yung sa mga visual impairment. Ngayon, nagsisimula tayo sa mga bata. Pupunta rin po tayo sa mga senior citizens kasi you might be saying, yung mga senior citizens, yan din yung may pangangailangan para sa antipara, di ba? Sa salamin sa mata. Pero ngayon po ay unti-unti. Sinimulan po natin sa mga bata sapagkat alam nyo, mataas din po yung incidence ng mga kabataan na nahihirapan pong mag-aral because of visual impairment. So, unti-unti po yan. And for now, bukod sa salamin, syempre, bago yung pagsasalamin, yung kinakailangan mga assessment, no? Ay sasagutin na rin po natin. Now, hindi na po natin kailangan ma-confine ng full 24 hours para lang po ma-avail natin yung ating PhilHealth insurance. Dati-rati, yan po ang daing ng mga miyembro. Paano naman yung na-emergency lang, hindi na kailangan ma-confine for full 24 hours? Now, yun pong emergent, no? Yung emergency services, yung ER, ay covered na po ng PhilHealth. And we have fixed rates for every item, no? Nakakailanganin ng pasyente sa ER department. At yan po ay ibabawas bago po sila lumabas ng ER department. So this is something that we are so proud about dahil po ito po yung talagang mahaba na idinaing at ngayon po meron na. Kanina ay ipinakita ni GM Robles yun pong daang-daang patient transport vehicles, sir, na dinidistribute po sa bawat munisipyo. Bakit ko po nabanggit yan? Sapagkat in line with our outpatient emergency care benefit package, nire-ready na rin po ng PhilHealth yung amin pong benepisyo para po sa mga pasyente nangangailangan po ng ambulance at patient transport kapag sila po ay kukunin sa bahay dahil emergency at dadalhin po sa ER department ng hospital. So, yan po yung mga possibilities in the future, no? Because we will be providing financial support to patients, di ba? Pero hindi natin ibabayad sa patient, ibabayad po natin doon po sa facility. Ibabayad natin sa nagpo-provide ng ambulance o patient transport vehicle. Next slide, please. Walang Next slide. Ayan. Ito ay kasama din sa in-announce ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pong SONA. Open heart surgeries, no? Enhancement in the packages that PhilHealth provides for patients with heart condition. Itong nakikita po ninyo, no? Coronary artery bypass graft, dati po 550,000. We have enhanced to 660 to 960,000 pesos. And we would like to thank our participating hospitals here para po sa pagpapabuti ng packages na ito para po matakpan natin yung basic na pangangailangan ng mga pasyente undergoing coronary artery bypass graft. Yung pong dalawa, no, yung closure of ventricular septal defect and TOF, these are open heart surgeries in children. Ano po, yung sa blue baby, ano po, yung may butas sa puso. Makikita niyo po yung naging enhancements po natin dyan. And we have also included financial support for cardiac rehabilitation packages. Next slide. Ngayon po, ito po yung isa sa pinaka-excited po kami at sana po ay sundan niyo po. I think ito na po yung last remaining slides ko po. Dahil ngayon, hindi na po kailangang magkasakit para po magamit ang PhilHealth. Sapagkat meron na po tayong yakap. Yung yakap po, ang ibig sabihin, Yaman ang Kalusugan Program, at ito po ang pinalawak at pinagbuting primary care benefit package ng PhilHealth. Mahalaga po yung paunang alaga, primary care. At
Samahan niyo po kami sa journey na ito sapagkat itong yakap ay para po sa lahat ng Pilipino, malusog man o meron pong dinaramdam. So dito po sa yakap, ang layunin natin, wala pang nararamdaman yung Pilipino, dapat nagpapatingin na rin siya sa doktor at siya po ay nabibigyan ng gamot, laboratorio at iba pa kung kailangan niya para hindi na po lalala ang kanyang pakiramdam. Kung natatandaan po ninyo, meron tayong konsulta package. Siguro narinig na po yung konsulta. No? Dati kasi ang impression sa konsulta, pang may sakit lang, hindi po. Kaya nga, nire-design, in-enhance, at atin na pong nire-brand to yakap. At isa po ito sa in-announce din ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa nakaraang State of the Nation address po nila. Next slide. Gaya nung nakita niyo dun sa previous slide, no, ang layunin ng yakap para po maalagaan tayong lahat at maging malayo sa sakit. Posible pong maging malayo sa sakit at tutulungan po namin kayo sa pamamagitan po ng yakap. Dito po ay gusto nating muling bigyang diin that yakap is for every Filipino. Hindi lang siya doon sa may nararamdaman na, pero lalo doon sa wala pang nararamdaman at malusog. Next slide. Ito po yung paraan ng pagpaparehistro. Diretsuhin ko na po bago yung benefit. Kasi mahalaga, ayon sa Universal Healthcare Law, dapat lahat tayong mga Pilipino ay magkaroon ng isang primary care provider. Nabasa niyo po ba yun? Sa UHC Law, dapat, no? Sinabi yun. Kaya dapat tayong lahat dito ay makapili na po ng ating primary care provider. At nasaan po yung primary care doctor? Nasa mga yakap clinics po yan. Yung dating konsulta providers, sila na rin po yung yakap at patuloy po nating pinaparami. Ngayon po, hindi na lang po mga health centers ito at mga rural health units. Ang ating mga yakap clinics ay nasa mga ospital na rin po sapagkat yung pong mga malalaking hospitals, nagsiset up na rin po sila ng primary care clinics nila at pinapa-accredit as yakap clinics sa PhilHealth. So, ito po yung ating direction para po maging accessible itong primary care package natin sa lahat ng Pilipinas. Paano po natin gagawin yon? I-download na po ninyo yung eGovPH app. Kapag na-download nyo na at may account na kayo doon, ay pumunta kayo sa PhilHealth page at makikita nyo po yung listahan ng yakap clinic. Piliin nyo po yung mapupusuan ninyong yakap clinic. Normally, yung malapit po sa bahay natin, di ba? At pagkatapos ay pagpa-enlist na po kayo doon, and the next step would be to schedule your check-up, your consultation with your primary care doctor. Next slide. Ayan. Ito po ang mga nakapaloob na serbisyo sa ating yakap. Pagkano po ang check-up ngayon? Di ba? Pero ang check-up sa yakap, libre po yan. So yung consultation, kung kailangan magpa-laboratorio, yung isang kababayan natin, ay magre-refer po ng laboratorio at libre po itong ipapagawa sa ating pong kababayan. Siguro next slide na tayo para makita na po ninyo yung ating pong mga benepisyo. Pag kinailangan po ng laboratorio, here you can see, there are 13 laboratories and diagnostics na sagot po ng yakap. Kapag ka kinailangan ng pasyente at nirekomenda ng doktor, ipapagawa po yan ng libre. Kung kailangan din po ng cancer screening, this is the latest addition to the yakap. Kung kailangan ng cancer screening, hindi po ito yung may nararamdaman na at magpapa-screen. Hindi po, hindi na po screening yon. Yung screening is that based on existing guidelines, pag hinahanap na ng iyong edad o may risk factors ka, kahit wala ka pang symptoms, then you can undergo free cancer screening. And as you can see, meron tayong 6 na available cancer screening test na kapag ka talagang kailangan na ng pasyente, may risk factors, ganyan, no?
ipapagawa po sa kanya yan. Now, let's start with breast cancer, mammogram, ultrasound. Kung kailangan malaman kung may lung cancer, meron pong low-dose chest CT scan at alpha-fetoprotein. Kapag gusto malaman kung may liver cancer, then liver ultrasound. At kung may kung gustong malaman kung may colon cancer, colonoscopy. Take a look at the right side of the screen. Yan naman po yung mga gamot na available under yakap. Sa dating 21 drugs and medicines ng konsulta, nagdagdag po tayo ng 54 more essential medicines for common conditions ng mga Pilipino. So, dyan po, makikita ninyo anti-infectious drugs, yung mga antibiotics, nandyan po, anti-thrombotics, yung anti-blood clotting, yun pong supportive and other therapy, dyan na po papasok yung mga mefenamic acid, ibuprofen, dyan na papasok yung paracetamol at iba pa. Meron din po tayong mga gamot para sa nag-maintenance ng diabetes. So kung meron pong diabetic dito, libre nyo pong makukuha yan, ire-reseta po dapat ng inyong primary care doctor sa Yakap Clinic. Yung pong nag-maintenance sa high blood, yung pong may mataas na kolesterol, ay covered din po dito po sa ating gamot under Yakap. Meron din pong anti-hypertensive and cardiology. We have a list of 75 molecules of drugs and medicines. So, nagta-transition pa lang po tayo, pero by 2026, all 75 can be prescribed using a gamot app in the clinic. So, yung pagpe-prescribe po niyan ay with the app. Kaya, makakasigurado tayo na yan po ay mamamonitor natin ng mabuti. Next slide. Ayan. Ito na lang po ang simple po na illustration on how to avail of this Yakap benefit. Pagpunta po sa Yakap Clinic kung saan po tayo naka-enlist. At yung pagpapa-enlist sa Yakap Clinic, ay yan po ay dapat ginagawa po nating lahat. Pumili na po kayo ng Yakap Clinic at magpa-enlist, and the next step, magpa-check up na po kayo. Yung namang doktor doon sa Yakap Clinic will do their health screening at pagkatapos ay re-resitahan kayo kung kailangan nyo talagang resitahan. Bibigyan kayo ng referral kung kailangan nyo po ng referral for laboratories and cancer. Sige, next slide. Ito po yung ating mga important numbers to call. These are our touch points. So pwede nyo pong i-featurean po yan. At kami naman po ay pag-iingin namin yung aming information dissemination. Kami po ay magbabarangay-barangay at pupunta sa mga malls, sa mga eskwelahan at mga pook pagawaan para po tulungan ang maraming Pilipino na maging Yakap beneficiary. Next slide. Ito po ang hinahangad po ng PhilHealth. Ito po ang hinahangad po nating lahat. Na sa bagong Pilipinas, lahat po tayo ay maging malayo sa sakit. At alam niyo po ba, posible po na maging malayo sa sakit, alagaan po natin ang ating sarili, pagpayakap na po tayo. Mula dyan, maraming salamat at mabuhay po ang PCSO. Thank you so much, Ms. Mary Balenya. Indeed, strengthening healthcare support is one of the purest expressions of compassion in action. Alam mo, partner, it's nice to hear na madaming magagandang programa ang PhilHealth, and really this updates gives us hope and assurance that every Filipino family is moving closer to accessible and reliable healthcare. Yes,